bayad sa plastic bag tuwing Miyerkules. Makapanayam natin si DENR Secretary Ramon Paje. Secretary Paje, good morning po. Maganda yun, Ria. Ito ho ba nag-umpisa na yung proyektong ito o uumpisahan pa lang ho yung pagbabayad ng plastic bag tuwing araw ng Miyerkules? Nagkapirmahan na kami ng MOA dyan with the supermarkets and the civil society area. Kailan ho mag-uumpisa? Actually, pinapatupad na ng ibang supermarket yan. Yung iba sumusunod na. Aha, meron ho bang possibility na madagdagan pa yung mga araw na kapag ka plastic bag ang ginamit mo, magbabayad ka? Ang intention actually namin dyan, Ria, ay tuloy-tuloy na. Everyday. Sisimulan lang natin ng every Wednesday na mayroon tayong reusable bag. Alright. Secretary, gaano po ba karami yung mga nakukuhang plastic bag sa kabuang basura dito sa Metro Manila? Actually, ang figure namin dyan na last year, nasa 1.2 million kilos yung collection namin sa isang pagdilinis lamang. Subalit, yan ay sa isang araw na pagdilinis lang yan. Kaya ang tingin namin, katulad nung Saturday, paglinis namin dito sa may coastal road, sa may Cavite, alam mo, almost 70% ng duming tinitingnan namin sa tabi ng dagat ay puro plastic. At ito rin yung mga bumabara sa mga drainage system natin, Secretary, no? Tama ka dyan. Yan ay nagkaklag kasi non-biodegradable nga siya. So maski yung mga basura na binalot sa plastic, lalo tuloy na bumabagal ang pag-degrade at bumabara sa mga waterways natin. Ito ho talaga yung nakikita niyong dahilan ng talagang malawakang pagbaha sa Metro Manila kapag panahon ng tag-ulan? Isa ito sa pinaka-major na cause. Kung makikiisa ho lamang ang publiko, lahat po magdedesisyon na maging plastic-free na, sa tingin nyo, itong problema natin sa pagbabaha ay masusolusyonan na? Hindi O lang medyo naman mas yan malalim pa ang rason importante. kung bakit bumabaha? Isa yan sa mga bagay na makakatulong para mabawasan ang pagkaklag ng ating waterway. Subalit, halos karamihan na rin ng ating esteros at rivers ay silted na. So, kailangan din naman talagang ayusin na o linisin at palalimin. Secretary, magagawan ba ng paraan itong mga kababayan natin na mga nagtayo ng kanilang tahanan sa mga daluyan ng tubig? Kasi usually wala naman talaga silang paglalagyan ng kanilang mga basura, so automatic talaga ang tendency sa dagat sila o sa mga ilog sila nagtatapon. Kaya nga doon sa programa natin sa paglinis ng ating mga katubyan, lalo na itong mga esteros, isang component doon ay yung pag-relocate sa kanila. Relocation. Oo, relocate natin sila. So ongoing na ho yan, kinakausap na ho sila. Mayroon na kami mga initial effort yan, lalo na sa Estero de Paco, Estero de San Miguel, itong San Juan River at several other esteros. Sinisimulan na namin, katulad ng Tulyahan River, nasimulan na namin yan. Actually, private sector tumutulong na yung iba, ina-adapt yung ibang mga esteros natin. Alright, Secretary Paje, maraming salamat po sa inyo at good luck sa mga programa ng DENR. Maraming salamat po. DENR Secretary Ramon Paje. Pangulong Noynoy Aquino nagkaroon ng pagkakataon na maka one-on-one si US President Barack Obama. Pero dahil kapos sa oras, balak ng dalawa na mag-set ng mas mahabang bilateral meeting. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. Tanging ang mga larawang ito ang inilabas ng Malacanang Photo Bureau sa muling pagkikita ni na Pangulong Noynoy Aquino at US President Barack Obama. Nagkakamay ang dalawang presidente. Nag-uusap ng nakatayo sa loob ng isang kwarto. Hindi raw ito nagtagal. Ano lang siguro lalampas sa mga 7 minutes siguro. Marami siyang iniisip, syempre, no? Yung eleksyon na lang nalalapit, yung lahat na kailangan niyang harapin na mga nandito para doon sa UN General Assembly. Siyempre, honor po yun. Napaka-busy ng schedule niya. Napagbigyan tayo ng ilang sandali para mabisan yung ating mga diskusyon. Pero isang bagay ang binanggit ng Pangulo kay Obama. Ang paglilinis at pagsasaayos ng imbakan ng ammunition ng mga Amerikano mula pa noong World War II. Pero silang may ammo dump off corridor na gusto natin, meron mga ilang bagay doon mula World War II pa. So gusto natin i-safe yun. So pati tinangayon niya kagad yan.
Magkakaroon daw ng mas mahabang bilateral meeting ang dalawa. Isiset pa lang daw ang petsa. Bumisita ang Pangulo sa Renewable Energy Testing Center at Integrated Microelectronics sa Fremont. Nananghalian din siya sa isang Pinoy restaurant kung saan marami ang nag-aabang na Pinoy. Kasi isa kami sa mga fans niya So, mula nung naging presidente siya, talagang sinusundan namin lahat ng mga ginagawa niya. And he's doing great so far. Bumisita rin si Aquino sa planta ng Hewlett-Packard kung saan nilagdaan din ang kanilang expansion plan. May estimate daw kung ilang libong jobs na-generate over the... Pag binanggit ko sa inyo, sasabihin niya napakayabang namin. Basta, hindi naman namin baon-baon yung application form pagkarating. Kung 10,000 lang iuwi namin, malungkot ako. Mula dito sa San Jose, California, para sa Unang Balita, Sandra Aguinaldo reporting. Nagsilbing keynote speaker si Pangulong Aquino sa Philippine Development Gala Night sa San Jose, California. Dinaluhan po ito ng mga kilala at respetadong Pinoy sa Amerika. Nagbabalik si Sandra Aguinaldo. Pag-akyat pa lang sa entablado, isang masigabong palakpakan na ang natanggap ni Pangulong Noynoy Aquino mula sa mga Pilipinong dumalo sa gala ng Philippine Development Forum sa San Jose, California, USA. Keynote speaker ang Pangulo sa naturang pagtitipon kung saan media partner naman ang GMA Pinoy TV. Layunin ng PhilDev USA na magsilbing tulay ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. At ang gala night na ito na ginaganap dito sa San Jose, California, dinaluhan ng mga kilala at nirerespetong Pilipino sa Amerika. Kabilang sa mga dumalo sina Jaime Zubel de Ayala, Fernando Zubel de Ayala, ang kilalang Filipino-American designer na si Joe Sinatori at si Ana the Hurricane Hulaton. Sa pagsisimula ng programa, kinanta ang pambansang awit ng Pilipinas. Nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makasalamuha ang mga Pinoy sa naturang pagtitipon. Huling nangako ang Pangulo na gagampanan niya ng mabuti ang kanyang tungkulin para hindi masayang ang pinaghirapan ng mga Pinoy sa abroad. Dumalo rin si Senador Francis Escudero sa PhilDev Forum kung saan isang edukasyon sa mga tinalakay na issue. Should have focused spending on education para sa gayon lahat ng mga pagkukulang natin sa kabataang Pilipino ay mapunuan na. Ngayon ang tamang panahon. Mula dito sa San Jose, California, para sa Unang Balita, Sandra Aguinaldo reporting. Isang bus na aksidente sa highway sa Germany, 12 ang patay. At sa United Kingdom, ilang runners na nagbihis gorilya sa karera layong lumikom ng pera para sa charity. Huwag pa huli, tutok lang sa Unang Balita. Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag